Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ginawang tulay ng isang lalaki mula Agusan del Norte ang kanyang talento para makilala sa social media. Kaya niyang tumulay sa alambre habang may pasan-pasang kahoy na singbigat ng sako ng bigas. Babala, huwag gagayahin ang inyong mapapanood. Pigil hininga ang mga nanonood habang nagpapakitang gilas ng lalaking ito sa isang pista sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Tila di nalulula habang tumutulay sa alambre. At hindi pa siya nakontento. Ang kanyang buwis-buhay stunt, ni-level up pa niya. Nagbuhat ng 2 pirasong troso na may 50 kilos ang bigat. Siya si Edgar, mas kilala online bilang si Boy Alambre. Matagal ko na pong natutong magtumulay sa alambre, 12 or 13 years old. Hanggang sa naisipan niyang gawing content ang kanyang talento. Bakit mo hindi pakita yung talento mo? Pwede kong i-vlog, entertainment daw. At mula nang sumikat ang kanyang stunt, madalas na raw siyang imbitahan tuwing may pista sa kanilang probinsya. Pag iniimbita ako sa pesta, mayroon din binibigay sa akin. Okay! Kuya Kim, paano nga ba napapanatili ng isang tao ang kanyang balanse habang tumutuloy sa alambre? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang ginagawa ni Boy Alambre ay tightrope walking. Ang tawag din dito ay funambulism. Ito is pamamagitan ng pagbalanse ng kanyang center of mass. It depends on the distribution ng weight. Meron kasi tayo mga center sa brain, center for balance. Yung sa kanya, well-developed and kaya niyang i-distribute yung body weight niya sa manipis na tinatapakan or nilalakad. Nakakatulong din ang paggamit ng pole o pag-stretch out ng braso para mapanatili ang balanse. Meron 2 uri ng tightrope walking. Ang paglalakad from point A to point B sa isang tensyonadong lubid, ang tawag dyan ay tight wire. Pag itong tight wire naman ay nilagay sa isang mataas na lugar, ang tawag dito ay high wire. Isang uri naman ng high wire ay ang tinatawag na skywalk. Ito naman ang paglalakad sa napakataas na lugar sa pagitan ng 2 building, kung minsan 2 bundok. Samantala, batid ni Edgar na ang kanyang ginagawa ay lubhang delikado. Nung nahulog ako, nasa mga 2 di pa mahigit, napilay yung kamay ko. Gayunman, suportado pa rin naman daw siya ng kanyang pamilya sa kondisyong. Kung delikado naman, huwag pilitin. Pag sobrang mataas na po, nangingilig ako, hindi ako makahinga. Sa mga bata, huwag lang gayahin basta-basta. Kailangan nasa tamang posiso po. Pero kaya-kayang tapatan ni Boy Alambre ang pagpapakitang gilas ng tinuturing na isa sa greatest tightrope walker sa buong mundo. Ang French tightrope walker na si Charles Blondin o Jean-François Gravelet ay sumikat matapos makailang beses na tinawid ang isang tightrope sa Niagara Gorge na nasa border ng Canada at US. Ang kanyang tinawid may habang 1,100 feet at taas na 160 feet mula sa ibabaw ng tubig. Ang naturang stunt na una niyang ginawa noong June 30, 1859, natapos siya sa loob ng 23 minuto. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Hindi makatarungang hatol. Yan ang giit ng mga magulang ni Jemboy Baltasar na emosyonal na humarap sa GMA Integrated News. Iaapela raw nila ang kaso sa Court of Appeals, katuwang ang Justice Department at Office of the Solicitor General. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Wala nang mailuha si Rodalisa Baltasar, nanay ni Jemboy, ang 17 anyos sa binatang napatay sa hot pursuit operations ng Navotas Police dahil napagkamalang tinutugis na suspect. Eksklusibo ko siyang nakapanaya matapos ang pagbaba ng hatol ng Navotas RTC Branch 286 kung saan mas magaan sa inaasahan nila ang parusang ibinigay ng korte. Boy, ikaw na lang mag-isa ikaw lang yung anak ko na nag-iisa na lalaki tapos nawala ka pa. Tapos sa isang iglap lang na pagkakamali nila, ikaw hindi ka nang makakabalik sila. Nakulong lang sila ng 4 na buwan. Makakabalik sila sa pamilya nila. Pero ikaw hindi na. Umalik raw muli ang imaheng ito. Ang ama ni Jemboy sa balsa, akap-akap ang wala ng buhay na anak. Sobrang hirap yung nangyari sa kanya. Nabaril po siya, nabaril siya sa ulo, tapos nabaril pa siya sa kamay, tapos nababad po siya sa tubig ng 3 oras. Yun po talaga yung bumalik sa alaala ko na sana kung hindi sila nagkamali sa operation nila, boy pa sana yung anak ko. Talagang masama loob sa mga pulis na yan. Nung makita ko yung tama niya sa mukha, lalo akong naghinakit. Kahapon, binisita ng mag-asawa ang puntod ni Jemboy. Sa pag-asang magandang balita ang iuuwi ngayon. Pero
bigo sila. Mananatili sa Witness Protection Program ang pamilya dahil sa takot para sa kanilang mga buhay. Kami argabyado. Kami pa ngayon na nagtatago. Samantalang sila, buhay na buhay. Kami, wala na kaming anak na maaakap sa gabi sa pagtulog. Katuwang ang Department of Justice at Office of the Solicitor General, iaapila ng pamilya ang hatol sa Court of Appeals. Itong decision ngayon ay sa tingin ho namin hindi sapat dahil meron makakalaya na mga pulis. Marami po tayo nakita ang mga areas or arguments dun sa decision na pwede pa din natin i-argue on appeal. Jemboy, lalaban at lalaban tayo. Hindi po kami susuko. Hanggat kaya namin. Kahit sa huling hininga namin mag-asawa, lalaban at lalaban kami. Tingin rin ng DOJ, maraming aral na makukuha sa kasong ito. Their mandate is to protect and serve our citizens, but they should do it with self-restraint. Yung ating mga police ay nandyan para protektahan tayo, hindi tayo saktan. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra, nakatutok 24 oras. Ipinapaayos ni Pangulong Bongbong Marcos ang curriculum ng senior high school para sa mas mataas na tsansang makapagtrabaho pagka-graduate. Yan ang iba pang aktibidad ng Pangulo, kabilang ang nakatakda niyang pagpunta sa Australia bukas sa sanipuersang pagtutok ni Ivan Mayrina at Ian Cruz. Sa ulat ng Philippine Institute for Development Studies noong 2023, luobas sa isa lang sa bawat 5 gumagraduate ng senior high school ang nakakakuha ng trabaho. Kaya naman sa pulong kasama si Education Secretary at Vice President Sara Duterte sa palasyo kanina, ipinag-utos ng Pangulo ang pagsasayos ng curriculum ng senior high school para maging mas employable o mas gumanda ang chance sa makapagtrabaho ng mga graduate ng senior high school. The President had instructed to work closely with DepEd and harmonize yung curriculum po ng TVET as well as that of the senior high school. Sa hiwalay na pulong, iniprobahan din ngayong araw ng NEDA ang 23 infrastructure project sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos. Nakausap din ng Pangulo si dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon na ngayon presidente ng Global Green Growth Institute o GGGI. Nagpahayag siya ng suporta sa climate change program ng gobyerno. Nagtungo rin ang Pangulo sa pagtitipon ng Pag-ibig Fund kung saan kanyang sinabi na dapat daw matutukan ang backlog sa pabahay. The challenge before us today, including those in the Pag-ibig, the housing sector and the local government units, is to translate these statistics into actual homes that people can live in. Bukas, biyaheng Australia na ang Pangulo sa imbitasyon ni Governor General David Hurley. Bukod kay Hurley, inaasahang makakapulong ng Pangulo si Prime Minister Anthony Albanese at mga lider ng Australian Parliament. Kasama sa inaasahang matatalakay doon ang sitwasyon sa South China Sea. Babalik din daw agad sa Pilipinas ang Pangulo at saka tutulak ulit po Australia makalipas ang ilang araw para naman sa ASEAN-Australia Special Summit. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Si Van Mayrina, nakatutok 24 oras. Sinimak sa pwesto si Assistant Solicitor General Derek Puertoliano dahil sa reklamong sexual harassment ng 2 law student. Nakatutok si Maki Pulido. Sa desisyon ng Office of the President na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, tinanggal sa serbisyo si Assistant Solicitor General Derek Puertoliano dahil sa sexual harassment case na isinampa ng 2 law student na intern ng Office of the Solicitor General noong 2022. Nakakuha ng kopya ng desisyon ng GMA Integrated News, kinumpirma ang dokumento ng isang source sa palasyo. Sa salaysay ng mga biktima, kasama sila ni Puertoliano sa Cebu City para mag-obserba sa pagdinig noong 2022. Nagdesisyon si Puertoliano na patulugin na lang sa kanyang kwarto ang 2 interns habang inaayos ang kanilang hotel accommodation. Ayon sa mga nagreklamong interns, habang nasa kwarto, hinawakan daw ni Puertoliano ang isa sa hita. Pumasok din daw ito ng banyo habang naliligo ang isang intern at hinawakan sa puwet. Na-shock at na-trauma raw ang 2 intern pero itinuloy ang kanilang gawain sa OSG nung araw na yon.
Bukod sa nangyari sa hotel, may mga insidente rin daw ng sexual harassment sa loob mismo ng tanggapan ng Office of the Solicitor General sa Makati City. Tulad raw ng pagkomento nito sa katawan ng isa sa mga biktima at pagtingin daw sa kanyang crotch habang nag-uusap sila. Depensa ni Puertoliano kaugnay sa insidente sa banyo sa hotel. Nagmamadali na raw sila at kailangan pa niyang gumamit ng banyo. Kumatok raw siya pero wala raw sumagot kaya pumasok siya. Nung pumasok din daw siya sa banyo ay nasa loob pa ng shower ang biktima kaya hindi raw anya ito mahahawakan. Kaugnay sa mga komento tungkol sa katawan ng isa sa mga biktima, gusto lang daw niyang makipag-connect dito. Itinanggi rin niyang tinitingnan niya ang crotch ng biktima. Pero hindi na kumbinsi ang Office of the President sa mga paliwanag ni Puertoliano. Mas matimbang daw ang malinaw na kwento ng isa sa mga biktima, pati ang distressed behavior nito, kaysa sa pagtanggi ni Puertoliano na pwede naman daw ay gawa-gawa. Hindi rin daw makatwiran ang pagpasok ni Puertoliano sa banyo habang may nagsha-shower sa loob, batay sa kanilang professional relationship. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na hanapin para makunan ng pahayag si Puertoliano. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. 4 ang nasawi sa sunog sa isang barangay sa Cebu City. Sunog din po ang tumupok sa ilang bahay sa Culiat sa Quezon City na pahirapang marating ng mga bombero dahil sa bigat ng trapiko sa Commonwealth. At nakatutok live si Rafi Tina. Rafi. Vicky, dineklara ng fire out ang sunog dito sa Purokwan, Barangay Culiat sa Quezon City bago pa mag-alas 6 ngayong gabi. Pero patuloy pa rin yung mapping up operation ng mga bumbero dito. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil marami sa mga bahay gawa sa light materials. Makapal na usok ang bumungan sa mga bumbero sa kanilang pagresponde sa sunog na ito sa Purokwan, Luzon Avenue sa Culiat, Quezon City, pasado alas 4 ngayong hapon. Pasado alas 13:30 raw nagsimula ang sunog sa isang 2-story building. Hindi nakatulong ang matinding traffic sa kahabaan ng Commonwealth Avenue na nagpabagal sa pagresponde ng mga bumbero. Pinagtatapon ng pamilyang ito ang mga gamit nila mula sa bahay matapos lumapit ang apoy sa kanila. Pang-6 na beses na raw na nasunugan mula pa noong 1990s. Hindi inabot ng apoy ang kanilang bahay ngayong taon, pero noong 2011, tupok ang kanilang bahay. Thank you kay Lord na hindi kami pinabayaan, at least walang napinsala sa bahay namin. Mahigit 200 pamilya ang nakatira rito. Sa ngayon, inaalam pa raw kung ilan ang naapektuhan. Meron po tayong injury, 2, pero minor injury lang po ito, nasugatan po. Ang ating first alarm ay 15:45 at ang ating second alarm ay 16:10 hundreds. Pako po yung pako. Yung mga importanteng gamit lang po. Wala ng mga birth certificate lang ng bata, yun lang. Wala na, mga gamit bahay, andun, lahat, sunog. More or less 20 houses, pero sabi ng mga taga dyan, more than almost half, 120 houses. Sa Cebu, 4 ang nasawi at 8 ang sugatan sa sunog na tumupok sa 13 kabahayan sa Santa Lucia, Barangay Tinago. Pawang magkakaanak ang namatay matapos silang matrap at masuffocate. Kabilang ang isang senior citizen at 2 minor de edad. Mag-aalas 2 na madaling araw nagsimula ang sunog at naapula pasado alas 5 ng umaga. Base sa GMA News Research, umabot na sa 2,796 yung bilang ng mga fire incidents sa buong bansa mula January 1 hanggang ngayong araw. Mas mataas na yan ng 26% kumpara sa kaparehong period noong nakarang taon. Dito sa Metro Manila ay mas mababa naman yung bilang ng mga sunog kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakarang taon. Pero pinag-iingat pa rin ng BFP ang lahat sa panganib ng sunog lalo't papalapit pa lang o papasok pa lang ang buwan ng Marso o Fire Prevention Month. Yan pa rin ang latest mula dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Pasintabi sa mga nagkakapunan, isang bungo ang natagpuan sa isang creek sa Carmona, Cavite. Sinusuri na ito ng mga otoridad para matukoy kung ito ang nawawalang ulo ng natagpuang pugot na bangkay sa kalapit na barangay. Nakatutok si Marie Zumali. Nasa advanced stage of decomposition na raw ang bungong ito nang matagpuan ng ilang menor de edad na namimingwit sa creek sa barangay Kabilang Baybay sa Carmona, Cavite kagabi. Hindi pa raw matukoy sa ngayon ng mga pulis ang pagkakakilanlan. Pero ayon sa pulisya, posible raw na ito ang ulo ng pugot na katawan namang natagpuan sa gilid ng diversion road sa kalapit na barangay Lantik noong 17 lang ng Pebrero. Ang tanging pagkakakilanlan sa naturang bangkay, isang dragon tattoo sa kanyang dibdib. Initially ma'am, sabi po ng SOCO,
yung ano po natin dito sa spinal, may nawawalang 5 buto, found decapitated cadaver. Then ito po na found na ulo po, 5 po yung nawawala doon sa body. Kanina, kinuhanan na ng DNA sample ang bungo para ma-cross-match sa natagpuang bangkay at maging sa posibleng kaanak ng biktima. Isinailalim na rin ito sa autopsy para matukoy ang sanhi at detalye ng pagkamatay ng biktima. Yung pong skull na natagpuan, yung pugot ng ulo, may tama po siya ng unknown caliber. From his back of his head, nag-exit po dito sa harapan po. Then, yung pong ulo niya, kumbaga, binaril po muna siya bago siya pinutulan ng ulo. Hinala ng Carmona Police, ito ang foreign national na mataas ang posisyon sa Pogo na nawala sa Makati noong Enero. Kung sakali, ito raw ang posibleng susi sa pagtuntun nila sa mga nasa likod ng krimen. May persons of interest na raw ang mga otoridad at kinuna na sila ng pahayag. Patuloy ang investigasyon ng Carmona Police, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Malaking tulong po itong pagkakataklas ng pugot na ulo, ma'am. If ever na yun po ay ulo po na tagpo ang decapitated cadaver, di pa rin po natin ma-confirm, ma'am, but doon po sa first person of interest na sinusundan namin, 2 lang po ang tinitinan po natin, yung grade or yung galit po doon sa tao. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang BMW Owners Society of Safe Riders, ang grupong nanguna sa Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024 kung saan 2 ang nasawi sa aksidente. Ikinalulungkot at mabigat daw para sa kanila ang nangyari. Patuloy naman silang nakikipag-ugnayan sa local authorities at safety experts para maunawaan ang nangyari at maiwasang maulit pa ito. Makakaasa raw ang mga naapektuhang pamilya na patuloy silang magpapaabot ng tulong. Giniit ng grupo na prioridad nito ang kaligtasan ng mga kalahok sa event. Isa raw itong paalala sa kanila na mas palawigin pa ang pagpapatupad ng safety measures. Gusto raw pagsabayin ni Pangulong Bongbong Marcos ang plebisito para sa panukalang pag-amyenda sa konstitusyon at ang 2025 midterm elections. Sabi ng COMELEC, kaya naman daw ito, pero may mga dagdag na paghahanda na kailangan gawin. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung magkasundo ang Senado at Kamara sa pag-amyenda ng economic provision ng saligang batas, kikilos daw ang Commission on Elections o COMELEC para maisalang sa plebisito ang mga economic provisions na gustong amyendahan sa saligang batas. Ang sabi kahapon ni Senate President Juan Miguel Zubiri, gusto raw ni Pangulong Marcos na isabay na ang plebisito sa 2025 midterm elections. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaya naman daw itong gawin, pero kung siya ang tatanungin, mas maganda sana kung hindi sabay ang eleksyon at plebisito. Sa akin kasi hanggat maaari, maganda talaga na magkahiwalay ang national local elections at ang plebisito upang mas mapaliwanag sa mamamayan kung ano yung binabago. At the same time, makapag-focus naman separately para sa kung sino ang dapat ihalal at ilagay po sa isang pwesto dito sa ating bansa. Kung isasabay daw talaga ang plebisito sa eleksyon 2025, may dagdag na paghahandang kailangan. Isa na ang paghaba ng balota dahil bukod sa pangalan ng mga kandidato, ilalagay pa ang mga tanong tungkol sa charter change na nais paaprubahan sa mga botante. Ito po ay nasa mismong harapan ng balota, wala po sa likod, bago ang listahan ng mga kandidato para sa senador. Kung sakasakali po, medyo hahaba lang po ng konti ang ating pong balota. Dahil mas mahaba ang balota, hahaba din daw ang oras na guguguli ng bawat botante sa pagboto. Wala naman daw dagdag gasto sa gobyerno ang paghaba ng balota dahil sagot na ito ng mirror systems. May kaakibat naman daw na gastos kung ihihiwalay sa eleksyon ang petsa ng plebisito na mangangailangan ng budget na 13 billion pesos. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pinagmumulta ng Korte Suprema si Public Attorney's Office Chief Persida Acosta para sa indirect contempt dahil sa kanyang mga pahayag sa social media. Kaugnay ito ng mga post ni Acosta na bumabatiko sa Conflict of Interest Rule ng Korte Suprema
sa inilabas na bagong gabay para sa mga abogado na tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA. Ayon sa Korte Suprema, sinubukan daw ng mga pahayag ni Acosta na impluwensyahan ang opinyon ng publiko at ipressure ang korte na burahin ang rule. Bukod sa indirect contempt, sinita rin si Acosta dahil sa tinatawag na grossly undignified conduct prejudicial to the administration of justice. Kabuang multang 180,000 pesos ang ipinataw kay Acosta. Healing takes time. Patunay daw dyan si Tom Rodriguez na ibinahagi ang kanyang emotional healing journey sa Amerika for more than 2 years. Matapos ang hiwalayan nila ng asawang si Carla Abellana. Makichika kay Nelson Canlas. Oh, it's too long. I'm good. Happy to be back. Sa kanyang pagbabalik Pilipinas a few weeks ago, unti-unti nang tumatanggap ng proyekto si kapuso actor Tom Rodriguez. Mahigit 2 taon ding lumiban si Tom sa show business matapos ang hiwalayan nila ng dating asawang si Carla Abellana. Kwento sa amin ni Tom, simple ang naging buhay niya sa Amerika na naging daan din daw para sa kanyang emotional healing. 2 weeks lang dapat ako nandun. Nawili din ako. Long story short, I really had to take time to really recover, and now I do feel it. I do feel na buo na ako ulit. Nawili din ako na when I started taking on responsibilities for myself, maintaining the household, learning to cook, learning to do laundry, yung washing machine, tsaka dryer doon, mang-grocery, couponing, all that stuff. Na-enjoy ko. Sa ngayon, naghahanda na si Tom para gawin ang concert version ng Ibarra the Musical na nakatakdang ipalabas sa second quarter ng taon. Ang proyekto na ito ang magbabalik kay Tom sa mundo ng teatro. I'm glad na they offered me this role. I'm really been yearning to go back into theater and napagbigyan ulit. Why Tom? He's one of the best actors we have in this industry. Tsaka si Tom kasi may experience sa theater. Nagbabalik na rin si Tom sa social media. Pati ang pagiging TikTokerist, sinusubukan na rin niya. Medyo hindi pa ako sanay mag-social media ulit. So I've been trying to force myself to go back. Yung Instagram ko, unfortunately, hindi pa namin maibalik sa ngayon. We're trying to figure out how. But I created a new one, yung Tom Rodriguez for real. Kasi yun na lang yung available na pangalan for the meantime. But I'm on TikTok then. I'm starting to push myself to go out of my comfort zone kasi nakaka-spoil pala yung wala. It's nice din to reconnect with the people. Kaya I'm trying to push myself to go out of my ermitaño mode. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.